Hindi porke mabuti ang gagawin natin, ay gagawin na natin ito agad. There are things na kinakailangang i-delay to prepare ourselves and even others. Hindi porke nabuntis ka o nakabuntis ka, kasal agad. May isipin mo muna, handa ka na ba talaga? Handa na ba kayo? Emotionally, psychologically, and financially. Hindi porke nag-boom yung negosyo ng kaibigan mo, gagayahin mo agad. Hindi ibig sabihin, nag-click yung negosyo niya, magkiklik na rin ang gagawin mong negosyo kung gagayahin mo. Hindi porke tutulong ka, kinakailangan tulungan mo na agad. Kinakailangan tingnan mo muna. Baka naman, inaabuso ka na, o baka naman kinukonsinti mo na ang katamaran niya. Hindi porke itatama mo ang isang tao, lalo tigit kapag ito'y sistema na, pag ito'y nakasanayan niya, kapag ito'y matinding pagkakasala na, ay sabihin mo agad. Sapagkat either ikaw ay mapahamak o siyang mapahamak o ang iyong magandang balak. Kahit alam na ng Panginoon kung sino magtatatawa at magtataksil sa Kanya, hindi naman niya karakarakan sinabi, si Judas, si Pedro. Hindi. May wisdom in waiting. May mga pagkakataon dapat sabihin mo agad, dapat gawin mo agad, pero may mga pagkakataon dapat na tayo ay maging maingat upang hindi madaling mabulyaso ang lahat. Pero kaugnay nito, dapat alam din natin when is the proper time to strike. Ang ahas, kapag nandyan na ang kanyang biktima, ang prey niya, hindi po pwedeng magdalawang isip siya. Sapagkat suddenly, at once na nagdalawang isip siya, po pwedeng yung bibiktimahin niya ay makatakas na, o po pwedeng siya naman ang mabiktima. Hindi po pwede yun. Kaya dapat, kapag nandyan na ang perfect time to strike, strike agad. Ganun din sa ating buhay. Strike at once. At once we set aside our fears and seize the moment. Sapagkat ang pagkakataong yan, ay po pwedeng hindi na bumalik. Kung bumalik man, po pwedeng hindi na masyadong kailangan. Hindi nga ba't may kasabihan, anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sa ating buhay, mga kapatid, I'm sure there were times na nandyan na yung ating ipinagdasal. I'm sure there were times na ito na yung ating pinakahihintay. Kung bakit nakuha pa nating magdalawang isip o magpatumpik-tumpik. Tuloy na wala na. Tuloy na sayang na. Kapatid, excuses will always be there. But golden opportunities can be lost forever. Kaya sana, kapag nandyan at kinakailangan ng talaga, seize the moment na. Seize na yung pagkakataon with this question. Kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Para hindi masayang yung mga magandang pagkakataong ibinibigyan niya. True enough, mga kapatid, it is not easy for us to figure out when to really be silent and when to really strike. Mahirap yun, kaya kinakailangan nating mag-ingat. But, it will help us a lot if we will always talk to God. Sapagkat siya naman ang nakakaalam ng lahat. Always talk to God, ha? Hindi yung kung kailan mo lang maisipan, Lord, ano bang gagawin ko dito? Mas maganda yung tayo in tune sa Espiritu niya para maging familiar tayo sa boses niya. Para kapag kinausap natin siya at may narinig tayong sagot, maging maliwanag sa atin at maging sigurado tayo na ang narinig natin, hindi yung sarili natin, hindi yung iba, kundi yung talagang boses niya. Kaya makatutulong kung tayo laging nagdaras sa latang sisimbang talaga. Ito sana hilingin natin yung biyaya sa banal na Diyos. Aside from the Holy Mass, we will allot personal prayer or time for personal prayer para sa ating Diyos. Bago ka matulog, pagagising mo, sa opisina, maglalaan ka ng mga 30 minutes para kausapin siya. Hindi po pwedeng hindi mo malaman ang kalooban niya. Sinabi naman yun sa Biblia. Kung isisik mo siya, magpapakita siya, magpaparamdam siya. Kung isisik mo siya talaga. So I don't think, sa ating lahat, I don't think talaga na mahirap malaman ang kalooban ng Diyos. Alam natin eh. Kasi nagsisimba naman tayo eh. Seryoso naman tayo sa pagdarasal natin eh. Nagpapakabuti naman tayo eh. Alam niyo kung saan mahirap, kung ano mahirap? Kapag i-apply na natin ang lahat. Especially when our human will does not coincide with God's divine will.
Doon na kayo nagkakaproblema eh. Kapag a-apply na natin, nandun na yung hirap, hindi yung to know the will of God, kundi yung to execute the will of God. Nandun na ang hirap. When our human will gets in the way of God's divine will, doon nagkakaroon ng problema. Doon natin hindi napaglilingkuran at nasusundan ng Diyos ng ganap. Hindi tayo nakapagpapatawad ng lubos, hindi tayo nakapagbibigay ng lubos, hindi tayo nakatutulong ng lubos, hindi tayo nakapagpapasensya ng lubos, hindi tayo pakabuting tao ng lubos. Hindi ko alam bagamat ito'y pinagnilayan ko at binasa ko na rin, yung mga remaining verses, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Jefte. Hindi rin tayo sigurado kung talagang pinatay niya ang anak niya. Pero may pinapahiwatig doon na tinupad niya yung pangako niya. So ang punto ko, hindi ko alam kung ano ang naidagdag nito sa kanya. Hindi ko alam kung humaba pa ang buhay niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung lumawig pa ang kaharian niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung nangamatay pa ang lahat ng mga kakalabanin niya. Hindi ko alam kung ang favor ng Diyos ay mas naramdaman niya. Pero sa pakiwari ko sa aking pagbabasa at pagninilay, parang ganun pa rin naman ang buhay niya. Parang walang nadagdag na significant sa buhay niya. Baka nga nabawasan pa. Bakit? Nawala ang anak niya. Life surely could have been better for him kung nandun buhay ang kanyang anak, di ba? Iba pa rin ang nandyan ng anak, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa iyong anak eh. And besides, katulad ng sabi ko kanina, I don't think sa pag-aalay mo, sa pagsusunog mo sa iyong anak, matutuwa si God. No. Pwede mo siyang paglingkuran, pwede mo siyang sundin, hindi sa parang ganyan. So pwedeng ganun pa rin ang kanyang buhay ni Jefte hanggang sa mamatay siya, walang nadagdag, pero pwedeng may nabawas sapagkat iba pa rin kung nandyan ang kanyang anak. The same thing with us. If we will not fully and wholeheartedly follow and serve Him, pwedeng wala namang mawala sa atin. I mean, lalo pat kung wala naman tayong gagawing masama, pero wala naman tayong gagawing sobrang buti, yung isasagad natin ng buti natin, ganun pa rin ang buhay natin. Life will go on. Ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin ang takbo ng negosyo natin. Ganun pa rin ang takbo ng trabaho natin. Ganun pa rin ang takbo ng ministeryo natin. Magiging boring. Walang adventure. Walang mga madadagdag na biyaya. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So kung tutuusin, may nawawala. Ano yung nawawala? Kahit ganun pa rin. Ang nawawala ay yung mas marami pang mga blessings sana na po pwedeng iparanas ng Diyos sa atin only if we will fully and totally serve and follow Him. Example, may mawawala ba kay Maria kung hindi siya pumayag sa kalooban ng Diyos sa kanya na siya'y magiging ina kapag si Kristo'y magkatawang tao na? Wala! Makakasal siya kay San Jose, magiging ganun pa rin naman ang buhay niya kung ano yung sa plano niya. Pero, she could have missed kung hindi siya pumayag, yung mas malaking biyaya ng Diyos sa kanya upang siya ay maging ina ng Diyos pag ito'y nagkatawang tao na. Anong mangyayari sa mga alagad? Mamamatay ba ang mga alagad? Malulugi ba ang mga alagad sa pagninegosyo nila? Kung hindi sila sumunod totally, if they did not leave everything for Jesus, ganun pa rin. Tuloy pa rin ang buhay nila. Pero, they could have missed such wonderful experiences of following Jesus. You get me? Kaya po pwedeng walang mawala, wala namang mawala, pero walang maraming madadagdag kung kulang tayo sa tiwala. Kasi kapag hindi natin buong-buo at ganap na ganap na ibinibigay natin ang pagsunod natin sa Panginoon, gayong alam naman natin, alam ng Panginoon ang makabubuti sa atin noon at magpasa hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, ito ay pagpapakita ng kakulangan natin ng tiwala sa Panginoon. Brothers and sisters, tama na mahirap to serve God and to obey God fully, wholly, and totally. Pero tandaan po natin, ito ay para sa atin ding mga
sarili. Because when we serve and follow God totally, fully, and wholly, He will lead us to the place where we should be, the best place where we should be, to the best people whom we should be, and to the best person He intends us to become or to be. Kaya huwag sana tayong mag-atubili in serving Him and following Him totally. Amen. Kailangan natin ng mga tao, sa simpleng halimbawa na lang, yung magdadasal before and after eating, kahit nasa food chain, kahit nasa maraming tao na nakakakita sa iyo. Kailangan natin sa simpleng halimbawa na lang ng mga tao gamit ang social media na mag-share ng magandang balita ng Diyos, ng mga makabuluhang quotes o ng mga makabuluhang homilya. Kahit konti lamang yung share, kahit konti lamang yung likes at hearts na yung makuha, kailangan natin ng tao na magkukumbinsi katulad ng ginagawa mo sa asawa mo, sa mga anak mo, na magsimba kahit palagi ka na lamang nilang dinededma. Kailangan natin ng magtsatsaga na umakay sa kanila. Kailangan natin ng mga tao, halimbawa na lamang, natutulong sa mga nangangailangan, sa matanda na tatawid sa gitna ng daan. Ang dilim, hanggat walang liwanag, mas lalong didilim yan. At ang tao na nawawala ng pag-asa, kapag wala sa kanyang magbibigay ng pag-asa, mas lalo siyang masasadlak sa dusa. Kaya dapat may pangontra at huwag kayong mag-alala sapagkat kahit gaano kasimple, kahit gaano kapayak, may kapangyarihan ang liwanag kahit aandap-andap. Sa gitna ng kadiliman, may makikita kang konting liwanag. And it's just a matter of time, katulad sa ating first reading na napakinggan, magtatagumpay ang liwanag kontra kadiliman. It's just a matter of time. Basta wag natin susukuan. Hindi po pwedeng lahat ay hindi lumaban. Lagi kong sinasabi, halimbawa, sa kahit sino sa pamilya ng namatayan, kahit ikaw hindi mo pa kaya, kahit magkunwari kang kaya mo na, para lamang hindi mas masadlak ang iyong mga anak sa dusa. Wag mo ipapakita sa kanila na umiiyak ka. Umiyak ka sa banyo, sa kwarto, pero wag sa harapan nila. Ipakita mo sa kanila, kahit parang hindi mo pa kaya, ipakita mo na kaya mo na. Para mahatak mo sila. Kasi kung pare-pareho kayong iiyak na lang araw at gabi, walang mangyayari sa inyong pamilya. Kailangan may mag-stand out. Kailangan may manguna para sumunod yung iba. Kung hindi ikaw, sino pa?